Kapatid kong pinag-uusapan dito. Nabalitaan ko nga, may naresto para sa hit and run ni Ining. Yung Dwight Muyot, assistant ni Doc Franco sa Excelsior. Hindi si Dwight na nakasagasa kay Ining. Si Ma'am Natalie. Meron daw ebidensya si Dwight na magpapatunay sa mga sinasabi niya. Pero wala pa sa kamay ng mga investigador. Agent Lirio, pasensya ka na. Dumating na yung sasakyan na magdadala kayo mo sa City Jail. Pwede bang 5 to 10 minutes lang? Tatapusin lang namin yung pinag-uusapan namin. Hindi po pwede, kami na makakagalitan. Alex, saglit lang kakausapin ko lang. Eight years. Walang taon ako nagsilbi dyan sa mga tera na yan. Kasi gusto ko maging top exec. Pero hindi ako tanga. Hindi ako tanga. Kilala ko ang mga amo ko. Kilala ko ang mga tera. Kaya naman nag-ipon ako ng mga impormasyon na pwede kong magamit. Bakit mo sa akin sinasabi to? Hindi kay Ate Rose. Amira, kilala mo naman si Rose eh. Dadaan pa yan sa tamang proseso. Hanapan pa ng search warrant, ng mga dokumento. Paano pag napunta na sa kamay ng Tera ebidensya? Sisirain lang nila yon bago pa natin makita. Kaya Amira, kailangan ko yung tulong mo. Ano bang plano mong gawin? Pumunta tayo sa apartment ni Dwight. Doon daw niya tinatago yung ebidensya. Tapos, tayo ang magdala sa PBI. Doon sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Rose. Mira, tulungan mo na ako. Isipin mo na lang para kay Ineng to. Mira, tagal ko nang dinadala to. Ito na yung pagkakataon ko para maipaghiganti ang kapatid ko. Mira, pangako. Pag naipakulong natin si Ma'am Natalie, tutulungan kita sa mga plano mong paghihiganti sa mga Tera. Alex. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Alex? Dahil kapag sumali ka sa plano laban sa mga Crazy Five at mga Tera, wala nang atrasan. Balita. Kakatawag lang ng tao ko. Nagplanta na ng ebidensya sa apartment ni Dwight, pero may problema tayo. Ano? Naunahan tayo doon. Nahalugog na yung apartment. Kung ano man yung hinahanap nila, baka nakita na. Hindi ba nila nakita kung sino?
Ano daw nakuha? Eh paano? Kung may hawak yung gagong Dwight na yon na pwedeng magdiin kay Natalie, masisira ang buhay ng asawa ko. Wala lang sa'yo yun? Hoy, Santi, pinapaalala ko lang sa'yo ha. Ang laki na ng perang na ibibigay ko sa'yo at hindi biro yun. Insan, lahat ng ginawa ko para sa inyo, hindi dahil para sa pera. Ilang beses na ako muntik matanggal sa serbisyo dahil pinagtakpan ko kayo. Pero tinuloy ko. Alam mo kung bakit? Dahil kapatid ang tingin ko sa'yo. Hindi ko pwedeng pabayaan si Natalie. Alam mo yan. Binigay sa akin ni Dwight yung password niya. Buti na lang nakuha ng bodyguard mo tong tablet sa apartment ni Dwight. Kapag nahanap niya yung tablet, sasabihin ko sa inyo kung nasa nakalagay yung file na magagamit ng laban kay Ma'am Natalie. Na yung binabayaran ng mga tera. Tama mo, si Chief Santi andito pa oh. Bayaran talaga yung pulis na yan. Ano nga yung sabi ni Dwight? May makikita daw tayong account dyan na pwedeng makatulong para ipakulong si Natalie. Tara mga Alex. Oh, ito oh. Cesar Galang. 8 taon ito binabayaran ah. 8 taon na rin simula nung namatay si Ining. Dito na yung nahanap natin. Yan na yun. Cesar Galang. Excuse me ho. Pwede ho ba magtanong? Kayo ho ba si Cesar Galang? Ako nga po. Sino po kayo? Ako si Alex at si Amira. Meron lang po sana kaming tatanungin sa inyo. Mga pulis ba kayo? Hindi ho. Dati ho kami taga-Makiling, taga-Oyente. Meron po kasi akong kapatid na namatay nasagasaan. Hit and run. 8 taon na nakakalipas. Bata? Nasagasaan? Oo, may alam po ba kayo tungkol doon? Kasi namin na pagkatapos ng hit and run, pinapadalan kayo ng pera ng mga tera kada taon. Nakapagtaka lang po, hindi naman po kayo empleyado o kamag-anak nila. Cesar, kung may alam ho kayo, sabihin niyo na ho sa amin. Tulungan niyo ho kami, parang awa niyo na. Tawanin mo sana ako. Totoo na. Pinapadala nila ako ng pera para manahimik. Manahimik? Bakit to? Ano nakita niyo?
nakita ko yung nakabangga sa kapatid mo. Si Ma'am Natalie Terra. Sigurado ko kayo? Nakita ko yung driver ng van. Patawanin mo sana ako. Kasi natunto nila ako eh. Maraming pera gusto nilang ibigay sa akin para kapalit ng pananahimik ko. Hindi ako makatanggi kasi yung asawa ko nung panahon na yun may sakit eh. Kailangan ipaggamot. Totoo yun. Maniwala ka sa akin, matagal na ako nakukonsensya. Pero ngayon, sige, magsasalita na ako. Patawad mo lang ako. Sa wakas magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Inay. Sa wakas. Bumaba na ba sina Seb tsaka si Jewel? Nagpapaturo si Jewel ng Excelsior dance, kaya tinuturuan siya ni Seb. You're looking good, Portia. Thanks, Mom. Unti-unti na rin ako nakaka-recover sa mga nangyari sa akin these last few days. Siguro nga, hindi para sa akin yung maging CEO ng Excelsior. At least, unti-unti ko nang natatanggap. Sana rin, matanggap mo na wala kang mapapala sa kakaparinig mo. Lalo na't napakalaki ng problemang iniwan mo. Frankie, bakit mo ba sinisisi si Portia sa pagkakasara ng kumpanya natin? Eh sino? Alangan naman ako. Alangan naman sisihin ko sarili ko. Rose, sumama ka sa akin sa opisina, ha? Para maging pamilyar ka sa pagpapatakbo ng kumpanya natin. Tsaka para mapag-isipan mo rin kung anong posisyon ang gusto mo sa Excelsior. Pangit naman ng dad. Kakasisante mo pa lang sa akin, tapos ngayon bibigyan mo ng posisyon yung anak mo sa labas. Sa po, Doc. Dad, wala naman po akong balak na umalis sa pagiging PBI agent. Nanghihinayang ka ba sa skills na na-develop po sa Philippine Bureau of Investigation? Pwede mo naman gamitin yun sa Excelsior eh. Pwede ka mag-lady guard doon. Just like your boyfriend. Exactly. Di siya bagay. And besides, ano bang alam niya sa pagpapatakbo ng negosyo? Di ba wala? Hindi niyo naman ho kailangan ipagdamot yung negosyo niyo. Unang-una ho, wala ho akong interest dyan. Good. Dahil anak ka lang sa labas. Hindi ako papayag na makikisaw-saw ka sa business na tinayo namin dalawa gamit ang pera ko.
Natalie, ano ka ba? Sir Franco, may mga PBI agent po sa labas. Hinahanap po si Ma'am Natalie. Bakit? Ano kailangan nyo? Ventanilla, ano to? May warrant of arrest kami para kay Natalie Terra. Para sa kasong reckless imprudence resulting to homicide kay Ineng de los Santos. Hindi ko alam kung ano sinasabi ninyo. Hindi ko alam kung sinasabi! Manahimik, magwarap po. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa'yo sa loob ng hukuman. Ikaw din na may karapatang kumuha ng tagapagtanggol na yung nanagisin. Kung wala naman, ito yung pagkakalob sa'yo na pamahalaan. Malma ka lang. Naunawaan mo pa. Malma ka lang, Natalie! Sumama ka na ng maayos. Hello? Tony Mendez, hinuli si Natalie eh. Pwede ba tayo magkita sa PBI office? O sige, pupunta na ako. Rose! Halika. Po. Samahan mo ako ha. May kukunin lang ako. Hiya kang babae. Hoy! Sampit! Sinampulan mo talaga kami ng pagiging PBI agent mo? Pati si Mami pinakulong mo? Hanggang ngayon, traitor ka pa din talaga! Hoy, wala akong kinalaman sa pag-aresto kay Tita Natalie. Makapag-Tita Natalie ka, anak ka nga ni Dad, pero ang ugali mo, lirio pa rin. Tagabundok na walang utang na nakapanahiya ka! Paano mo nag-uayin kay Matay mo? Ano? Ano? Anong gusto mo, ha? Halika! Halika dito! Ikaw, inggit ka din, ha? Gusto mo din? Dito ka! Dito ka! Gusto mo din, diba? Gitera ka, diba?